Presyon ng dugo, 70, 40, bumababa pa rin. Dagdagan ang pagsasali ng dugo, bilisan. Magbukas ng isa pang linya. Bigyan mo ako ng atrial clamp. Matatag na ang presyon ng dugo, 70, 60. Simulan ang pagdiin. matatag. Kumpleto na ang hemostasis. Maghanda ng isara ang dibdib. Isagawa ang pagtahi ng paisa-isang patong. Siguraduhin ligtas ang mga sternal wire. Chief. Hoy, mahal. Abala ka ba? Baka hindi ako makauwi ngayong gabi. Kakasabi lang kinansela ang flight ko. Ano? Kinansela? So ibig sabihin ngayong gabi, hindi na kita makikita muli. Ayos lang. Nagparebook na ako para bukas. Sige kung ganon, mag-ingat ka sa pag-uwi. Sige, mahal. Magpahinga ka ng maaga. Magkita tayo bukas. Mahal. Yung asawa mo, nangungulit na naman. Relax. Sobrang mahal niya ako. Hindi siya maghihinala. Pero sa ilang araw, pakakasalan ko na ang kapatid mo. So hanggang doon. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Hoy. Huwag kang magmadali. Uminom ka muna ng ilang Payaldores. Ikaw talagang malandi. Natatakot kang hindi kita mapasaya. Hintayin mo lang. Mahal, anong nangyari? Anong problema? Hoy, doktor, doktor. Chief Chen, ang galing-galing mo sa kanina. Talagang hindi ka panipaniwala. Kailan kaya ako magiging kasing husay mo? Oh, tama. Totoo bang si Director Go mula sa Baikeng Hospital? Gusto kang kunin ng malaking sahod para maging director nila? Totoo ba yon? Mabusisi ka sa balita, pero tinanggihan ko na. Mas malayo kasi talaga. Ayokong magkalayo kami ng asawa ko. Swerte ng asawa mo na may asawang napakamamahal sa kanya. Hindi tulad ko. Hoy, tama na yan. Ang dami mo nang nakadate. Chief Chen, may pasyenteng dumating sa Dapat mong tingnan. Mahal, ano nang nangyari? Chief Chen, Ininom niya tong gamot. nagdulot ito ng anaphylactic shock. Sildenafil. Ito, para ito sa erectile dysfunction ng mga lalaki. Mahal, may ilang araw akong biyahe sa trabaho. Habang wala ako, ikaw. Bakit palagi ka na lang may biyahe sa trabaho? Wala ka ng oras para sa akin. Pasensya na, mahal. Assignment ito ng kumpanya. Wala akong magagawa. Pero pagbalik ko ngayon, sakto sa kasal ng kapatid ko, mag-extend ako ng ilang araw na bakasyon. Lalabas tayo at magsasaya. Pangako mo yan, walang atrasan. Gago ka, Zuha Oyu. Talaga bang nagbiyahe ka sa trabaho? O nagluloko ka sa akin? Stable na siya ngayon. Gusto mo bang pumasok at makita siya? Hindi. Baka may maputol pa ako. Nga pala, sino ang nagdala sa kanya dito sa ospital? Isang babae. Medyo bata at maganda. Pero pagdating niya dito, binayaran niya ang bill at tumakbo na. Siguro ayaw niyang makita. Baka hintayin mo na lang gumising ang asawa mo. At ikaw na ang magtanong sa kanya. Baka misunderstanding lang. Misunderstanding? Nakipagtalik siya sa ibang babae. Anong klaseng misunderstanding yun? Chief Chen, aalis ka na? Anong gagawin namin paggising niya? Kung hahanapin niya ako, sabihin mo wala ako duty ngayong gabi. At gawan mo ako ng pabor. Tingnan mo ang security footage. Gusto kong malaman kung sino yung babaeng yun. Chief Chen, baka naman. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Biyahe sa trabaho. Nakansela ang flight. Puro kasinungalingan lang lahat yon. Puro kasinungalingan mo lahat yon, Zhu Haoyu. Mga dahilan para lokohin ako.
Pero paano mo nagawa? Paano mo nagawa sa akin to? Mahal, pakakasalan mo ba ako? At hahayaan mong protektahan kita habang buhay? Pakasal ka na sa kanya. 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 Mahal, tingnan mo. Magkakababi tayo. Giliw. Ikaw. Buntis ka. Huwag kang mag-alala, mahal. Sa buong buhay ko, ako ang magpoprotekta sa inyong dalawa. Pasensya na, mahal. Nawala iyong baby. Pasensya na. Sobrang pasensya na. Okay lang. Okay lang, Giliw, bata pa tayo. Pwede nating subukan ulit mamaya. Basta okay ka, yun lang ang mahalaga. Kasalanan ko lahat to. Zhou Haoyu, sinungaling ka. Isang malaking sinungaling. Ate. Ikaw nga talaga, ate. Anong ginagawa mo rito? Nagiinom mag-isa. Ako. Kakatapos ko lang magtrabaho. Uminom lang. Anong ginagawa mo rito? Nagiinom ako rito kasama ang kliyente. Ate, nag-away ba kayo ng kuya ko? Away? Sino ba ang nakakaalam? Baka magdiborsyo kami. Diborsyo? Hindi naman siguro ganun kasama, ate. Away lang yan. Kung may ginawa siyang mali sa'yo, sabihin mo sa akin. Tatawagan ko siya mamaya. Papagalitan ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Tsaka, ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. Paano mo nasabi ang diborsyo ng ganun-ganun lang? Magandang relasyon, kung talagang maganda, hindi sana ginawa ng kuya mo. Chief Chen, si ate-in-law mo na si Yang Man, ang nagdala ng asawa mo, sa ospital. Zhou Haoyu, gago. Nakipagrelasyon sa asawa ng sarili niyang kapatid. Ate, anong nangyari, ate? Wala. Wala talaga. Ayos ka lang ba, ate? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Naalala ko, ikaw at si Yang Man ay ikakasal sa ilang araw. Oo, sa makalawa na yun. Alam mo na yun, di ba? Bakit mo bigla tinatanong? Pasensya na. May mga aasikasuhin pa ako. Aalis na ako. Ate, ate. Mula ngayon, sa mabuti man o masama, Sa ginhawa man o hirap, sa sakit man o kalusugan, ibigin at pahalagahan. Zhou Haoyu, gago ka. Wala ka nang ang pakialam sa moral at etika. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Attorney Leo. Tulungan mo akong gumawa ng kasunduan para sa diborsyo. Kailangan ko bukas. Bantayan ang kalagayan ng pasyente. Palitan ng benda 3 beses isang araw. Bigyang pansin ang schedule ng pagpapalit ng benda. Maging tumpak. Dok, Doktor, excuse me, nasaang ospital ako? anong problema? O wala? Na pala. Excuse me, sa emergency department niyo, may doktor bang nagngangalang Chen Shuran?
Siya ang hepe ng aming emergency department. Nakalib siya nitong mga nakaraang araw. At saka, hindi na malubha ang kalagayan mo. Pwede ka nang umuwi. Dr. Zhang. Hindi ba si Director Chen ang duty kagabi? Bakit ikaw? Huwag kang makialam sa hindi dapat pag-usapan. Magtrabaho ka na. Mahal, nasa bahay na ako. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Mahal, anong nangyari? Mahal, ikaw. Ano ang ibig sabihin nito? Mahal, anong ibig mong sabihin? Maganda naman ang takbo ng trabaho mo, tapos bigla ka na lang nag-resign. Bakit hindi mo man lang ako kinonsulta? Nag-resign ako dahil gusto ko. Bakit kailangan kong pag-usapan ito sa'yo? Ikaw, Kakaka-promote mo lang bilang punong doktor. Bakit ka biglang nag-resign? Ang bigat ng pinansyal na pasanin natin. Libo-libong piso ang bayarin sa sasakyan at bahay kada buwan, tapos magre-resign ka lang. Ibig sabihin, mula ngayon, ako na ang sasagot sa lahat ng gastos. kaya, ang iniisip mo pag nag-resign ako, wala nang tutulong sa'yo. Sa bayarin sa bahay at sasakyan, di ba? Hoy, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang sabihin. Tama na. Ayaw ko nang makarinig ng dahilan mo. Mahal, ano ba talaga ang problema mo? Zhu Haoyu, hindi ba't mabuti naman ang trato ko sa'yo sa lahat ng mga nakaraang taon? Tinulungan kitang magbayad ng bahay at sasakyan. Ako ang sumagot sa lahat ng gastos sa bahay. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, kailangan ko pa ring umuwi at maglingkod sa'yo ng buong pagpapakumbaba. Ikaw, paano mo ako itinrato? Hoy, sige na, mahal. Mahal, hindi yan ang ibig kong sabihin. Sawa na ako sa ganitong buhay. Hoy, mahal. CJ, alam kong kasalanan ko. Kulang ang oras na ibinigay ko sa'yo. Pangako, susubukan kong hindi na mag-travel para sa trabaho. Kung pagod ka, magpahinga ka lang ng ilang araw. Hindi ba't napagkasunduan natin? Pagkatapos ng kasal ng kapatid ko, magbabakasyon tayo ng ilang araw, okay? Zhu Haoyu, kailangan kong sabihin sa'yo ngayon. CJ, maliligo muna ako. Palamig ka muna ng ulo. Hindi niya dapat alam, tungkol sa akin at niyang man, di ba? Impossible yon. Wala naman siyang duty kagabi. Zhu Haoyu, gago ka. Bulag siguro ako noon. Nang mahulog ang loob ko sa'yo. Mahal, nasa labas ka na ng ospital ngayon, di ba? Kinabahan ako ng husto kagabi. Hindi dapat malaman ng asawa mo ang nangyari kagabi, di ba? Talagang kailangan mong itago sa kanya. Malapit na ang kasal ko sa kapatid mo. Kung malaman ng mga tao, wala na tayo. Oh, yung video na kinunan natin noong isang araw, ipapadala ko sa'yo. Tandaan mong burahin pagkatapos panoorin. Mahal. Sa tingin mo, kumpara sa asawa mo, sino ang mas magaling? Siyempre ikaw, ang malandi mo. Malayo siya sa'yo. Oh, mahal. Hindi naman sana niya nalaman na ikaw ang nagbigay sa kanya ng gamot na pampalaglag noong nakaraan, di ba? Huwag kang mag-alala. Hanggang ngayon, akala pa rin niya na nawalan siya ng bata dahil sa sarili niya. Kaya, bakit hindi mo hiwalayan ang asawa mo? At tayo na lang ang magsama. Hindi pwede yon. Umaasa pa rin ako sa kanya para sa mortgage at car loans ko. Paano kung mabuntis ulit siya? Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Yung gamot na pampalaglag na binili mo noong nakaraan, bigyan na lang natin siya ng isa pa. Ang sama mo. Pero gusto ko yun. Kaya kayong dalawa pala ang dahilan kung bakit ako nakunan. Kayong mag-asawang hamak. Sana magdusa kayo ng matindi. Hoy, pare. Anong nangyari sa'yo at sa asawa mo? Ako ito. Nasa shower ang kapatid mo. Oh, hipag. Nasa bahay na ba ang kapatid ko ngayon? Nagkabati na ba kayo ng kapatid ko? Oh,
Sa makalawa na ang kasal namin ni Manman. Kailangan maaga kayong dumating ng kapatid ko. Sige, yun lang ang sasabihin ko. Aalis na ako. Teka, sandali lang. Anong problema, Hipag? Yung kapatid mo, siya. Hindi na, wala. Pwede mo nang ibaba. Zhu, how are you? Akala ko nangaliwa ka lang sa akin. Hindi ko inakalang kaya mo pang patayin ang sarili mong anak. Pagbabayaran mo to. Mahal, Ginoo. tara na. Kung may bayag ka, huwag ka nang bumalik. Hindi ako naniniwala. Naiiwan mo ako. Direktor, desidido na ako. Nagpasya na akong tanggapin ang alok ni Igu at kunin ang posisyon sa Beeching Hospital. Kaya, ako. Naiintindihan ko. Tumawag sa akin si Jigo kanina. Sinabi niyang gusto kanyang anyayahan sa Viking Hospital, bilang Pangulo. Napakagandang oportunidad iyon para sa iyo, kahit na ayaw kitang pakawalan. Wala naman talaga akong magandang dahilan. Para pigilan ka. Sige. Pangulo, may isa pang dahilan ang pagbibitiw ko. Ako. Alam ko. Sana sa hinaharap, sa iyong karera sa medisina, patuloy kang magningning. At sa hinaharap, baka kailanganin pa kita. Salamat. Totoong nag-resign ka, Dr. Chen? Anong gagawin ko kung wala ka? Bakit hindi mo ako isama sa Beeching Hospital? Pwede ba akong maging assistant mo? Dr. Chen? Saan ka pupunta? Sa isang kasal. Young man, ginayuma mo si Zhu Haoyu at sinaktan mo pa ang anak ko. Akala mo ba talagang palalampasin ko to? Hello, ako ang hipag ng ikakasal. Binigyan ako ng bride ng ETH drive. Sabi niya, andoon ang kwento kung paano sila nagkakilala ng groom at nagmahalan. Pwede bang ipalabas niyo ito sa seremonya? Sige, ma'am. Nakuha ko na. Zhu Haoyu, young man. Kayo ang may kagagawa nito. Man, ang ganda-ganda mo. Ikaw at ang anak ko, bagay na bagay kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang aming man ay medyo spoiled minsan. Hindi masisisi ang kanyang ugali. Sigurado akong si Lei ay nahumaling dyan sa kanya. Kapag sumama na siya sa pamilya ninyo, sana ay alagaan ninyo siyang mabuti. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Hindi naman ako spoiled. Napakabait ko. Man. Pagkatapos mong ikasal, basta't mabuntis ka kagad. Ako ay, sisiguraduhin walang aapi sa iyo. Tama, ang nanay mo at ako ay sabik na magkaroon ng apo. Sandali lang. May isa pa kayong manugang na babae, di ba? Ilang taon na siyang kasal sa panganay ninyong anak. Wala pa ring baby? Huwag mo nang banggitin ang panganay kong manugang. Sa wakas nagbuntis siya tapos naagasan. Napakamalas naman nun. Ano? Ma, bakit mo binabanggit yan? Tigilan mo. Ano ba ang problema? Alam mo naman kung ano ang ugali ng asawa mo. Huwag kang magkunwari. Bukod pa riyan, ikakasal ang kapatid mo ngayon. Sa napaka-importanteng araw na ito. Siya, bilang manugang, ay wala pa ring pakita. May respeto ba siya sa pamilya natin? Nanay, tatay. Ang manugang ay tiyak na. May mahalagang pinagkakaabalahan. Siya. Ano kung hindi ako dumating? Ang kasal ay hindi matutuloy. Saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Naghahanda ako ng sorpresa para sa iyo at kay Manman. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kasal ng kapatid ko at naghahanda ka ng sorpresa para sa akin. Shen Shuran, sa napaka-importanteng araw na ito. Ang pagkahuli mo ay sapat na. Paano ka nagkakaganyan? Ma, abala siguro sa trabaho ang manugang. Okay lang na nandito na siya. HMPH, nag-resign na siya sa trabaho. Abala sa ano? Ran, Hindi naman sa gusto naming pagsabihan ka. Sa tingin ko, nagpapahirap ka lang. Nagkamali ka at nawala ang baby. Ngayon nagkamali ka at nawalan ka pa ng trabaho. Ikaw, ay dapat matuto ng kaunti sa iyong manugang. Matuto ng ano sa kanya? Matutong maging kabit. Sundan ang kanyang halimbawa at maging isang maninira ng pamilya.
Anong lakas ng loob mong sabihin iyan? Anong ibig mong sabihin? Maninira ng pamilya ang anak ko. Ipaliwanag mo nga ang sarili mo. Ilang salita lang naman ang sinabi namin sa'yo. Paano mo naman ibinuhos ang galit mo? Sa hipag mo. Sinasadya mo talaga ito. Hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Maninira man siya ng pamilya o hindi, alam niya ang totoo. Mahal, wala akong ginawa. Ginagawa-gawa lang niya iyan. Dapat kang maniwala sa akin. Shuran. Hindi mo pwedeng basta-basta magsalita ng ganyan. Matagal na kaming magkasama ni Manman. Hindi ako naniniwalang ganoon siyang klaseng tao. Talaga? Sa tingin mo ba, talagang kilala mo siya? Nang husto? Tama na. Ano ba ang problema mo ngayon? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo kung ano man ang gusto mo sa pribado. Pero ngayon ay araw ng kasal, ng kapatid ko at ni Manman. Sinisiraan mo ba ng sadya ang araw na ito? Narito ako para magdulot ng gulo. Sa tingin ko, hindi karapat-dapat si Manman para sa kapatid mo. Siya. Alam ba niya ang tungkol sa akin at kay Manman? Ang kapal ng mukha mo. Kung ayaw mong narito, lumayas ka ngayon din. Tama. Kung ayaw mo, umalis ka. Hindi pa nga opisyal na miyembro ng pamilya si Manman. At ikaw, bilang hipag niya, ganito ang trato mo sa kanya. Ano na ang mangyayari sa hinaharap? Tigilan mo na ang eksena. Sumama ka sa akin. Sumama? Saan? Hindi pa ako tapos sa'yo. Paano naman ako? Tungkol sa iyo at kay Man. Dumating na ang mapalad na oras. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang mag-asawa para umakyat sa entablado. Man. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at umakyat ka na. Shuran. Ipinapayo kong huwag kang magdulot ng gulo sa kasal ko. Kung hindi, magsisisi ka. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ano ba ang gusto mo? Sinisiraan mo ba ang aming pagsasama? Tama ang hula mo. Narito ako para hiwalayan ka. Gusto mo ng diborsyo? Talagang gusto mo akong iwan? Ano? Akala mo ba, hindi ako mabubuhay nang wala ka? Shen Shuran, pag-isipan mong mabuti ito. Wala kang sariling pera. Kung talagang iiwan mo ang anak ko, huwag kang umiyak sa akin pagkatapos. Pagsisisi, anak mo ang dapat magsisi. Sa lahat ng mga taon, gumastos ako ng malaki para sa kanya. Nagpakapagod ng husto para sa kanya. At ano ang ginawa niya? Nagloloko siya sa likod ko. Hindi ba dapat tayo magdiborsyo? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Kailan ba ako nagkaroon ng iba? Hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan ka pa rin? Alam na ba niya ang lahat? Naniniwala ako sa anak ko, ngunit kung may ginawa man siya na nakasakit sa iyo, ako mismo ang babali ng mga binti niya. Eksakto. Ang kapal ng mukha mong husgahan ng anak ko. Nasaan ang ebidensya mo? Mayroon ka bang patunay? Gusto mo ng patunay? Heto. Magandang umaga, mga pamilya at kaibigan. Sa magandang araw na ito, habang tayo'y nagkakasama dito, upang ipagdiwang ang masayang pagsasama ng lalaking ikakasal, Ginoong Jolie, at ng babaeng ikakasal, Binibining Yangman. Ang kanilang kwento, mula nang sila'y magkakilala, ay puno ng pagmamahal. Ngayon, panoorin natin ang isang video, at balikan ang mga sandali kung paano sila nagkakilala ng husto, at nagmahalan. Tingnan mo kung gaano kasaya ang mag-asawang iyon, hindi katulad mo. Bakit may nagpe-play na video? Hindi ko narinig tungkol sa parteng ito. Ako ang nagpapatugtog nito. Anong balak mo? Video. Hindi ko alam ito. Hindi ba ikaw ang nag-ayos nito? Hindi ako. Mahal, sa tingin mo sino ang mas magaling sa kama? Ako o ang asawa mo? Ikaw, syempre, ikaw ang mas magaling. Hindi. 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 Mahal, palagi tayong magkasama. Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mo? May kasunduan tayo. Anong nangyayari? Bakit nila ito pinapatugtog sa isang kasalan? Natatakot sa ano? Ano ito? Ang sama mo, hindi ko alam. Hoy, dahan-dahan lang, nasasaktan mo ako. Hindi pa ako nagsasawa sa pakikinig. Kaninong mga boses yon? Yung boses ng babae, parang boses ng bride, di ba? Sino ang nag-utos na patugtugin ito sa kasalan natin? Saan pa nanggaling ito? Ano na karapatan mong magtanong? Paano ko nakuha ito? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ano nang ibig mong sabihin? Ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Zhou Haoyu. Pinagbigyan na kita. Nagbubulag-bulagan ka pa rin?
At kayong lahat. Bingi ba kayong lahat? Hindi ba ninyo naintindihan kung sino ang kausap ng kanino? Manny, sabihin mo sa akin, ano iyon? Hindi ko alam. Ito. Siya iyon. Ginagawa niya akong may kasalanan. Sige, pwede mong suran ang anak ko ng gusto mo. Pero ngayon, sinusubukan mo ng isangkat si Manman. Ikaw, napakababa mo. Walang kasalanan ng anak ko. Muntik mo na siyang sirain. Ikaw na babae, paano ka naging ganito kalupit? Kalupit. Kung talagang walang puso ako, sa tingin mo ba ang anak mo, may lakas pa ba siyang ng loob na magpakita? Tama na. Gusto mo ng diborsyo, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Chen Shiran. Wala akong pakialam kung galit ka sa akin o may hinanakit ka sa akin. Sinasabi ko lang sa'yo. Wala akong nagawang kahit ano na masama sa'yo. Maniwala ka man o hindi. Wala akong utang na loob sa'yo ng paliwanag. Pero ngayon, hindi ko papayagan na magdulot ka ng gulo dito. Napirmahan na ang mga papeles ng diborsyo. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka. Eksakto. Lumabas ka dito. Ngayon din. Hindi ka na bahagi ng pamilya Joe. Oo, umalis ka. Lumabas ka dito. Masaya ka na ba? Kahit umalis na ako ngayon, sa tingin mo, tuloy-tuloy lang ang kasal. Ngayon, Anong ibig mong sabihin? so how you? Hintayin mo lang. Ang gumagawa ng kabutihan hindi nababali. Mabuti pa nga't umalis ka. Sa buong buhay mo, huwag ka nang bumalik. Bienan. Pasensya na at nasaksihan ninyo yun. Lei. May nagpadala sa'yo ng video. Kailangan mong panoorin ito ngayon. Siya. Yung dalawa pala. Humihingi kami ng paumanhin. Dahil sa pagkakamali ng staff kanina, maling USB drive ang naikabit. Kaya maling audio clip ang naipalabas. Dahil dito, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa mag-asawang ikinasal. Ngayon, ituloy na natin ang kasal. Malugod po nating tanggapin muli ang bagong kasal na babae sa entablado. Anak, anong nangyayari kay Chen Shuran? Ano ba ang sitwasyon? Nagdiborsyo talaga sila. Hindi ko rin alam ano ba ang nangyari sa kanya. Kapag huminahon na siya, babalik din yan. Kausapin mo ng maayos mamaya. Dapat mong iwasan ang diborsyo dahil isa siyang punong doktor. Kahit mag-resign man siya, maghanap ng ibang trabaho. Kaya pa rin niyang kumita ng malaking pera. Kahit papaano, makakatulong sa iyong pinansyal na pasanin. Tama ba? CJ, alam ko, Tatay, aalis na ako at kausapin siya. Minamahal na lalaking ikakasal, tinatanggap mo ba ang babaeng ito? paumanhin. Ang kasal na ito, hindi ko na ito matutuloy. Tapos na ang lahat. Mabuti. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Director Chen, sa wakas, nakita rin kita. Narito ako para sunduin ka. Para simulan mo na ang iyong posisyon sa North City Hospital natin. Ang bilis naman, Ginoong Gu. Ngayon lang ako nag-resign. Balak ko sanang maghintay ng ilang araw bago pumunta sa iyo. Alam ko na nga eh. Ang din ninyo ay sinabi na sa akin ang lahat, kaya nga, ako mismo ang pumunta para sunduin ka. Sa totoo lang, ang talentong tulad ni Dr. Chen ay bihira makita. Kung medyo naantala pa ako, baka naaga ka na ng iba. Malaking kawalan sana iyon para sa akin.
Masyado po kayong mapagbigay, Ginoong Gu. Pero, may ilang bagay pa akong kailangang ayusin. Bigyan niyo lang ako ng 2 araw pa. Sige kung ganun. Kung may kailangan ka mang tulong, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Gu. Kaya ko naman itong sarili ko. Mabuti. Hihintayin ko ang tawag mo. Binibining Chen, kailangan mong makipag-ugnayan sa akin. Ano ba? Ano ba ang ibig sabihin ni Ginoong Gu? Bakit ba siya palit-palit sa pagtawag sa akin bilang Dr. Chen? At Binibining Chen? Manang, sandali lang. Hoy, sandali. Hoy, ikaw ang nagpadala sa akin ng video na yon, di ba? Pasensya na. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Pero, Hindi mo kailangang magsalita. Naiintindihan ko na. Sa totoo lang, dapat ako ang nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi mo ako pinadalhan ng video na yon, malamang nasa dilim pa rin ako tungkol sa kanilang dalawa. At isipin mo, na gabing yon, sinusubukan kitang kausapin para makipag-ayos sa kapatid ko. Ang tanga ko. kalimutan mo na. Ang kapatid mo at ako ay diborsihado na. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging ganoon. Sige. Kung gayon, magkaibigan na lang tayo. Aalis na ako. Paalam. Paalam. Hoy. Lei. Man. Bakit umalis si Lei? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ikaw. Ang nanay mo at ako ay lubusang nahiya. Mga biyenan. Pakiusap, huwag kayong magalit. Tumahimik ka. Ang buong pamilya mo ay bulok hanggang buto. Arg. Dapat alam na ng asawa mo tungkol sa atin. At malamang, sinabi na niya sa kapatid mo. Kung hindi, bakit siya tatakas sa kasal ko? Wala siyang alam. Nagdududa lang siya ng todo. Relax ka lang. Pagbalik niya, magpapalambing ako, okay na yon. E saan niya nakuha? Yung audio ng usapan natin. Mula sa kasal. Curious din ako dyan. Kahit papaano. Hindi naman galing sa akin. Maliban kung galing sa'yo. Paano naman? Yung mga video na yun, sa iyo ko lang ipinadala. Bakit ko pa ipapadala sa iba? Kalimutan mo na siya. Audio clip lang yon. Wala naman siyang konkretong ebidensya. Wala tayong dapat ikabahala. E di kalimutan na. Ituloy na natin. Ang landi mo, talaga. Kung hindi mo lang kinainisan, yung wedding dress mo. Inarkila lang yun. Kung gusto mo, isuot ko ulit sa susunod. Mahal? Nakabalik ka na? Hindi kaya ng hotel o mas trip mo talaga dito sa bahay? Hindi ka ba makapag-hotel o trip mo lang talaga dito sa bahay? Yun lang. Ate, hindi yan yung iniisip mo. Nag-uusap lang kami. Huwag mo kong tawaging ate. Hiwalay na kami. Tama na. Pigilan mo na yan. Si Manman dito, wala nang ibang matutuluyan. Kaya nga dito muna siya, sa bahay natin pansamantala. Ang lahat ng to, kasalanan mo lahat to. Kung hindi mo, ginulo yung kasal, hindi sana, yung tarantadong kapatid ko, ay iwanan lang, si Manman. Kasalanan ko pa rin. Ang tingin mo, talaga? Di na mahalaga kung kaninong kasalanan. Tapos na ang lahat, kalimutan na natin to. Huwag na tayong magtampuhan. Mamaya, ako na ang maghahatid kay Manman. Ang problema nila ng kapatid ko, sila na ang bahala doon. Ang problema nating dalawa, tayo na ang bahala. CJ, Wala nang natitira sa atin. Pumirma ka na sa hiwalayan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Chen Shiran. Akala mo ba pushover ako? Hanggang kailan mo pa ba gustong magpakatanga? Hanggang kailan mo pa gustong ipagpatuloy ito? Kalmado ako ngayon. Narito lang ako ngayon para kunin ang akin. Mula ngayon, maaari ka na lang. Kasama siya. Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo pa rin ako at si Manman? Pinaghihinalaan. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Kailangan pa bang paghinalaan? Ikaw, Chen Shuran. Mali talaga ang pagkakaintindi mo.
Ako at si Haoyu ay magkaklase lang sa kolehiyo. Malapit lang kami noon. Tumahimik ka, huwag ka nang magpaliwanag. Habang mas nagpapaliwanag ka, lalo akong nasusuka. Kalimutan mo na. Ayaw ko na ng kahit anong gamit ko. Itapon mo na lang lahat para sa akin. Ayaw kong makita, kahit isa sa inyo sa isang segundo. Mahal, makinig ka sa akin. Hindi na kailangang magsalita pa. Sa pagitan natin, tapos na. Shenchuran, kung lalabas ka sa pintuang yon, huwag kang maglakas loob na bumalik. Huwag mong pagsisihan ito. Mahal. Masyado tayong naging mahigpit sa kanya. Hindi naman talaga siya umalis, di ba? Huwag mo na lang siyang pansinin. Akala talaga niya, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Nga pala. May iba pa akong magandang balita. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Noong mga nakaraang araw, kinausap ako ng boss ko. Sabi, ililipat daw nila ako sa branch sa Northern City bilang director. Kaya, ibig sabihin, tataas ang sahod mo. Tumaas ang sahod? Maliit na bagay yan kapag ako na ang director. Marami pang paraan para kumita. Mga ilang milyon kada taon. Hindi magiging problema. Ganon kalaki ang kaya mong kitain. Huwag mong maliitin ang trabaho namin. Kahit yung posisyon ng direktor, kalimutan mo na. Kahit isang hamak na medical sales rep. Kung magaling ka, kaya niyang kumita ng 1 milyon kada taon. Walang problema. Akala mo ba, lahat ng designer bag na meron ka? Paano ko binili yon? Mahal. Ganon kalaki ang kita dyan. Tapos, mamaya, kapag ikaw ay naging director na, pwede mo ba akong ipasok sa kumpanya mo bilang medical sales rep? Huwag kang mag-alala. Ipasok mo lang ako. At magsisikap ako, pangako. Tsaka, pwede tayong magkasama araw-araw. Hindi ba maganda yon? Maliit na bagay lang yan. Ako na ang bahala. Kapag ako'y nakapagsimulang kumita, pagsisisihan din yan ng kapatid mo. Ikaw talaga, malikot. Nakakagalit pa rin. Hello. Hello. Hayop ka. Binibigyan kita ng 10 minuto. Umuwi ka agad. Mahal, sino yon? Tatawagin lang ako ni Papa. Pero kakaiba. Bakit bigla siyang galit na galit? Ikaw. Hindi kaya alam na niya tungkol sa atin. Pupunta ako para tingnan. Pag-usapan natin pagkatapos. Hoy, galing ka lang kina Mama at Papa. Ano nang kailangan nila sa akin? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Bakit mo ako sinuntok? Umalis ka. Nababaliw na siya. Papa, Mama, ano nang kailangan niyong makita sa akin? Tingnan mo mismo. Tatay, Nanay, saan galing ang video na ito? Saan? Peke talaga ang video na ito. Gawa ng lie. Huwag kang maniwala. Hayop ka. Ayaw mo pa ring aminin? Kailangan bang lubusan mo kaming ikahiya ng nanay mo bago ka tumigil? Tatay. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali lang ako, nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Nawala ng kontrol? Sandali lang. Alam mo ba kung ilang tao ang nasaktan mo? Tatay. Nanay, ang video na ito, si Chen Shuren, ba ang nagpadala nito sa inyo? Siya ba? Anong karapatan mong banggitin ang pangalan niya? Gusto niyang makipaghiwalay. Dapat ay pinupuntahan mo siya para ayusin ang relasyon niyo. Bakit ko siya hahanapin? Kung gusto niyang makipaghiwalay, edi hiwalay. Mabubuhay naman ako ng maayos kahit wala siya. Lumabas ka. Lumabas ka rito. Reyes. Tatay, alam ko talagang mali ako. Pero ako at si Manman, tunay kaming nagmamahalan. Hindi ko nagsisisi na nakasama ko si Manman. Kung may dapat magsisi, siya yon, si Chen Shuren. Lumabas ka na nga. Wala na akong anak. Umalis ka.
Mga kasamahan, tinipon ko ang pulong na ito ngayon para pag-usapan ang isang bagay. Napakaseryoso nito. Makinig kayong lahat. Noong nakaraang linggo, nadiskubre ko sa isang spot check na ang isang batch ng nutritional aid drips para sa neurosurgery department ay may peking quality inspection report sa loob ng qualifications ng supplier. Grabe at seryosong paglabag ang nangyari, lampas na sa limitasyon ng ospital na ito. Ito rin ay sumisira sa profesional na etika ng isang doktor. Hayaan niyong linawin ko. Sa mga nagkamali noon, kung kusang lalapit at magsasabi sa akin, bibigyan ko kayo ng pagkakataong ituwid ito. Pero kung ako pa ang hahanap sa inyo, direct ako itong ire-report sa kinaukulan. At kung maparusahan kayo, huwag niyong sisihin ang aking kahigpitan. Kapag ang isang ahente ng gamot ay nag-abot sa inyo ng sobre, naisip niyo ba na ang pera sa loob ay maaaring galing sa isang pasyente na nagbenta ng bahay para sa operasyon? Kapag nagre-reseta kayo ng mamahaling gamot, nagkalkula ba kayo kung gaano karaming dagdag na halaga ang mabibili ng isang pamilyang mahirap ng 2 linggong gamot sa alta presyon? Kami ay mga doktor. Kami ay mga manggagamot. Hindi kami mga negosyante na nagtitinda ng reseta. Mula ngayon, kapag nalaman ko na mayroong nakikipagtransaksyon ng palihim sa mga pharmaceutical rep, hindi ko ito palalampasin. Tapos na ang pulong. Ano na problema? Mukhang galit ka. Nag-ikot ako sa ilang ospital ngayon. Nakipagkita sa mga doktor, pero pinapalayas lang ako. Hinabol-habol pa ako ng mga guard. Parang basura ang Trato sa akin kahit saan. Ayaw ko nang gawin ito. Hoy, okay lang yan. Baguhan ka pa lang. Talagang may mga ganyang pagkakataon. Pero huwag kang mag-alala. Pumunta ka sa ospital sa Bichen. Kilala ko ang ilan sa mga boss at mga department head. Doon. Hanapin mo si Ia Liu sa UA. Banggitin mo ang pangalan ko. Garantisadong may benta. Pupunta na ako ngayon. Ano ba ang nagmamadali? Ilang araw na ang nakalipas sa pagtistis sa puso at baga. May na-admit kaming pasyente na nangangailangan ng pagpapalit ng puso. Pero ang pasyente ay mahirap at walang health insurance. Mag-check ka sa social work department para malaman kung anong tulong ang mayroon ang ospital. Napakabata pa ng pasyente. Kailangan nating makahanap ng paraan para mailigtas siya. Opo, Direktor Chen. Magtatanong po ako mamaya. At saka, sa pediatrics, may na-admit kaming pasyente kagabi. 3 taong gulang lang. Acute leukemia. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. I schedule ang isang konsultasyon. Kasama ang mga doktor mula sa pediatrics, hematology, transplant center at anesthesiology. Sasali rin ako. Naiintindihan ko. Aayusin ko po ito kagad. Nga pala, narinig ko sa emergency department ay marami raw ng pharmaceutical reps kani-kanina lang. Totoo ba yon? Hindi po ako sigurado. Hindi bale. Sige, mauna ka na. Ginoong Gu, ikaw, ano nang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag muna? Hindi pa ako matagal dito. Narinig kong nasa meeting ka, kaya dumaan lang ako, at nakinig ng kaunti. Dapat kong sabihin, hindi ko inasahan, na ang ating Direktor Chen, ay hindi lang magaling na doktor, kundi pati na rin, napakahusay sa pamamahala ng ospital. Swerte ko talaga. Masyado ninyo akong pinupuri, Ginoong Gu. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Binibining Chen, libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang i-dinner. Ginoong Gu, ano ito? Pwede mo itong ituring na pag-aya ko sa'yo. Iniisip ko kung ang binibining Chen ay papayag sa aking kahilingan. Huwag kang magmadaling tumanggi. Kapag tapos ka na rito, kokantaken kita ulit. Dumayo pa siya rito. Para lang ako'y ayain. Hindi naman ako ganoon kakaakit-akit. Direktor Chen, may problema sa Nag-away si Dr. Liu at isang pharmaceutical rep. Ano? MS, Yang, ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Bingi ka ba o ano? Umalis ka na dito. Dr. Liu, pakinggan mo lang ako.
Saka ka na magdesisyon. Ang kumpanya namin ay isang pampublikong pharmaceutical company. Itong pinakabagong injection ay matagal nang pumasa sa clinical trials, naaprubahan na at nasa merkado na. Ang bisa nito ay talagang pantay sa mga katunggali nito. Ang kailangan mo lang gawin ay ang Tama na, sa ngayon, ikaw ba ang doktor dito, o ako? Kung anong gamot ang gagamitin ko, ay hindi para sa iyo ang magdesisyon. Ganito na ba Old? Ang mga drug rep ngayon, diretso na lang silang nagbebenta ng produkto nila? ang babaeng ito ay malamang baguhan sa trabaho. Malinaw na ang sinabi ng doktor. Wala lang talagang hiya at ayaw umalis. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako baguhan dito. Ako ang top sales sa kumpanya namin. Top sales. MS, Yang. Tingnan mo. Mahigpit na ang mga patakaran ng ospital namin ngayon. Mula sa director hanggang sa mga department heads, palagi nilang binibigyang diin ang disiplina. Hindi kami pinapayagang magkaroon ng contact sa mga drug rep. Nakikiusap ako sa'yo. Iwanan mo na ako. Dr. Leo, pwede bang gawin mo na lang itong pabor para sa akin? Kahit. Para lang makapag-ulat ako sa kumpanya ko. Kung matutuloy ang deal na ito, makakakuha ka ng cut mo. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang tanging benepisyo na pinapahalagahan ko ay kung ano ang pinakamabuti para sa mga pasyente ko. Hindi yung mga kickback na sinusubukan ninyong ibigay sa akin. May isa pa akong surgery. Aalis na ako. Liu. Dr. Leo. Dr. Leo. Dr. Leo. Ang boyfriend ko ay matagal nang magkaibigan ni Vice President Wang. Alam mo yan. May kasunduan tayo na gamitin muna ang gamot namin. Bakit naman? Binabaliwala mo ang usapan. Sino nang may lakas ng loob na mag-ingay dito? Sino nang may lakas ng loob na manggulo rito? Director Chen, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, ang klinika mo, serbisyo pa kaya ng maayos? Ikaw pala. Ay, siya nga pala. Director Chen. Kung alam ko lang. Huwag kang mag-alala, Liu. Kilala ko siya, pero hindi kami close. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa'yo sa ospital namin para magbenta. Pero, ang ginagawa mo ay nakakaabala ng husto. Sa normal na konsultasyon ng mga doktor namin, umalis ka na kaagad. Sino ka ba? Bakit ako aalis? MS, Yang. Alam mo ba ang sinasabi mo? Dr. Chen, Chai. Hepe lang ng departamento yan. Ano naman? Nagtataka nga ako kung bakit umalis ka sa dati mong ospital. Dito ka pala napunta. Pero anong pakialam ko? Hindi kita boss. Anong pakialam mo? Anong kumpanya ang pinanggalingan mo? Galing siya sa Jinwei Pharmaceuticals. Isang pharmaceutical representative. Unang beses niya lang dito ngayon. Jinhui Pharmaceuticals. Huwag mong sabihin, si Zhou Haoyu ang nagpadala sa'yo. Tama. Siya nga ang nagpadala sa akin. Ay, hindi mo alam. Haoyu ay na-promote na. Siya ngayon, ipinadala na ng kumpanya sa Baikeng para maging direktor ng branch office dito. Tungkol naman sa akin. Sakto lang na may libre akong oras. Kaya sumama ako. May problema ka ba dyan? Walang problema. Pero kahit sino ang nagpadala sa iyo dito, kailangan mo pa ring umalis. Palabasin mo siya. Hoy, sandali. Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Tatawagan ko ang vice-presidente ninyong si Wang. Ayos lang. Hayaan mo siyang tumawag. Gusto kong makita kung gaano talaga kalakas ang koneksyon niya. Natatakot ka na ngayon. Makinig ka sa akin. Kilala ni Haoyu ang mga boss mo. At para sa pagbisitang ito, nakausap na niya ang mga namumuno. Ikaw ay isang nakatokang doktor lang. Anong karapatan mo para paalisin ako? Hello, Presidente Wang. Oo, ako ito. Nasa emergency department ako ngayon. Pwede mo bang pumunta kayo rito? Ngayon na. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin kayabang mamaya. Director Chen. Tama na ang maliit na usapan. Bilisan mo, huwag magmadali. Hayaan mo siyang tumawag. Gusto ko talagang makita para sa sarili ko kung ano talaga ang relasyon niya kay Direktor Wang. At ikaw, Liu, nang papunta ako rito, narinig ko na kayong dalawa ay palaging sabay kumakain ng pribado. Kapag nalaman kong mayroong ilalim ng mesa na usapan sa inyong dalawa, huwag kang magalit kung maging mahigpit ako. Hindi, talagang hindi. Oh, ano ba yan, Dr. Leo? Anong kinakatakot mo?
Sabay lang naman kaming kumain, hindi naman kami gumawa ng mali. Bukod pa riyan, tao ka ni Direktor Wang. Sa pagsuporta sa iyo ni Direktor Wang, anong magagawa niya sa iyo? Dr. Leo. Sa halip na gawin ang trabaho mo sa klinika, anong kahulugan ng lahat ng sigaw na ito? Chen. Direktor Wang, nandito ka na. Siya ito. Binanatan niya si Dr. Leo, at sinabi niyang palalayasin niya ako. Isang maliit na department head, nagpapakita ng kayabangan. Hindi ba dapat siya turuan ng leksyon? Tumahimik ka. Chen, Direktor Chen, papaalisin ko siya kagad. Direktor Chen. Hindi ba siya ang punong doktor? Kanina lang, tinawag siya ni Dr. Leo na direktor. Paano siya naging direktor ng ospital? Ang dahilan kung bakit ko siya tinatawag na Direktor Chen, ay dahil habang siya ang direktor ng ating ospital, siya rin ang namamahala sa emergency department natin, bilang isang doktor sa emergency department. Ang tawagin siyang Direktor Chen ay nararapat. Kaya, noong nagbitiw ka noon, dito ka pumunta para maging direktor. Eksakto. Hindi ako naniniwala. Guardia, nasaan ang guardia? Palabasin niyo siya, ngayon din. Sandali, Ano pa ang gusto mo? Kailangan mong umalis. Huwag mong lalain pa ito. Tatawagan ko, si Zhou Haoyu. Nababaliw ka ba? Bakit mo siya tinatawagan? Anong ginagawa niyo dyan? Bilasin niyo. Teka muna. Hayaan mo siyang tumawag. Direktor Chen, anong ginagawa niyo? Ilipat ang mga pasyente sa katabing examination area. A.T. Liu at Vice President Wang, kayo rin manatili. Dahil nandito na ang lahat ngayon, ilabas na natin ang lahat. Maaari ka nang tumawag ngayon. Gusto ko ring makita kung gaano kagaling itong si Zhou Haoyu. Hello, mahal. Kumusta ka na? Nahanap mo ba si Aliu? Oo, nahanap ko siya, pero may nangyaring kaunting problema. Kailangan kong pumunta ka rito. Anong nangyari? Sabihin mo muna sa akin. Nako, mahirap ipaliwanag sa telepono. Pumunta ka na lang rito, bilisin mo. CJ, hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan. Hintayin mo lang. Papunta na rito si Zhou Haoyu. Hindi mo alam, di ba? Malapit din siya sa malaking boss sa likod ng ospital mo. Kahit na ikaw ay isang uri ng din. Kung gusto kanyang tanggalin, isang salita lang mula sa boss. Sige. Maghihintay ako. Dean Chen. Oo, nakipagkita ako kay Zhou Haoyu minsan. Dr. Leo. Isang pagkikita lang iyon. Wala akong ideya na si Zhou Haoyu ay talagang kilala si Chairman Gu natin. Paulit-ulit na sinabi ng ospital na huwag makipag-ugnayan ng pribado sa mga pharmaceutical rep. Bilang isang leader ng ospital, dinala mo pa ang sarili mong tao at direktang sumuway sa mga patakaran. Akala mo ba walang makakapigil? Sa iyo, ganoon ba? Dean Chen, nagkamali ako. Mag-iisip-isip ako. Tatanggapin ko ang parusa. Tatanggapin ko ang aksyong disiplinaryo. Pwede nang ipagpaliban ang aksyong disiplinaryo. Sa ngayon, kailangan kong alamin kung talagang tumanggap ka ng lagay mula kay Zhou Haoyu. Hindi. Nangako ako. Wala akong tinanggap na pabor mula kay Zhou Haoyu. Yuh, Dean Wang, anong kinakatakot mo? Kapag dumating na si Zhou Haoyu, tiyak na lilinawin niya ang pangalan mo. Basta makikipagtulungan ka ng maayos sa aming kumpanya. Pagdating ng panahon, yung posisyon na Dean, baka sa'yo lang mapunta. Tungkol naman sa'yo, baka mawalan ka na naman ng trabaho, ha? MS, Yang, pwede bang tumahimik ka? Dien Wang. Ang lakas ng loob mo. Humarap ka pa sa mga tao ko. Darling, nandito ka na. Pinag-iinitan nila ako. Huwag kang magalit. Gusto kong makita kung sino yung may lakas ng loob na manggulo sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ka. Jijo. Ito yung taong binanggit ko noon. Ang bagong direktor ng ospital natin.
Director, umalis ka sa dati mong trabaho. Para maging director dito. Ano? Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat na maging direktor? Hindi. Hindi naman. Nagulat lang ako ng kaunti. At ngayon, direktor ka na rito. Ang laking pagkakataon. Ang kumpanya namin at ang ospital nyo ay nagtutulungan ngayon. Kaya mula ngayon, sana ay tulungan mo kami. Paano ko ba kayo dapat tulungan? Ang mga gamot ng kumpanya ninyo ay hindi sakop ng insurance at hindi naman mas epektibo kaysa sa mga kalaban. Bakit ko kayo dapat bigyan ng espesyal na trato? Bukod pa riyan, kami mga doktor ay nagre-reseta ng gamot batay sa kalagayan ng pasyente. Wala kayong karapatang utusan kami. Honey, nakita mo. Ganito talaga, siya kausap kanina. Nagmamalaki. Ran, noon, nagkamali ako. Paumanhin. Pero, dati naman tayong mag-asawa. Ayokong makita kang ganito. Kahit man lang. Huwag mong pahirapan. Ang mga tao ko, okay. Director Chen. Mag-asawa kayo dati? Ex-husband. Ulitin ko, doktor ako, hindi manika mo. Kung irereseta man namin ang gamot ninyo o hindi, desisyon namin yan, hindi ninyo. Chen, pag-isipan mong mabuti. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ginagawa ko ito para sa lahat ng pasyente, sa lahat ng doktor, at para sa ospital natin. CJ, kaya ipatawag na lang natin ang may-ari ng ospital para masolusyonan ito. Anong tinitingnan mo? Anong nakakatuwa? Ginoong Go. Ang tagal mo nang nakatingin sa cellphone mo. Naghihintay ka ng text ni Director Chen. Pero hindi ba't, nakapagplano ka na sa kanya? Sunduin mo na lang siya pagkatapos ng trabaho, at dalhin mo siya doon. Abala na abala siya ngayon. Wala siyang oras para mag-text sa'yo. Nilibre ko lang siya ng hapunan mamayang gabi. Pero hindi pa. Siya sumasagot ng oo. Ginoong Go. Nagtataka ako. Maraming binigay sa'yo ng tatay mo, na mga dalagang galing sa magandang pamilya. Wala kang nagustuhan sa kanila. Kaya bakit ikaw, ay ganito kaakit kay Director Chen? Maganda naman siya. Pero pagdating sa pinagmulan ng pamilya, baka. Basta gusto ko siya. Wala akong pakialam sa pinagmulan niya. Hindi yun mahalaga sa akin. Kahit anong gusto niya, kaya kong ibigay sa kanya. Pero ang problema ngayon, gusto ko siya. Pero baka hindi siya interesado sa akin. Kaya ang ating si Ginoong Go, ay nag-iibigan din, ha? Ginoong Go, sandali lang. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Hello, si Secretary Zhang po ba ito? Ako si Zhu Haoyu mula sa Jinhui Pharmaceuticals. Nag-dinner tayo nung huli. Naalala mo pa ba? Ano pong maitutulong ko? Enmal Zhang. Ngayon, nasa emergency department ako ng ospital nyo. May konting problema ako. Kasama mo ba si Emergu? Kung okay lang, may hihilingin sana ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang malaman kung available si Emergu. Anong nangyayari? Yung Dean Chen ng ospital nyo. May nangyari sa kanya. Ano? Si Dean Chen. Kasama ko ngayon si Mr. Go. Sandali lang. Pupunta kami dyan. Anong nangyari? Sino yon? Direktor siya mula sa Jinhui Pharmaceuticals, dito sa Baikeng. Nung isang araw, nag-dinner kayo ng boss ng Jinhui. Kasama rin siya noon. Hiningi pa nga niya ang contact info ko. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko sigurado. Hinala ko. Nasa ospital natin siya, at nagkaroon ng away kay Dean Chen. Ano? Tara na. Tingnan natin. Sandali lang. Malapit nang dumating ang boss mo, si Ginoong Gu. Zhu Haoyu, matagal ka nang ahente ng gamot. Ganyan lang ba ang kaya mo? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, sa tagal ng iyong karanasan, alam mo dapat ang mga patakaran. Naalala ko, lagi mo akong sinasabihan. Noon, sa tuwing makikipagkita ka sa doktor, kailangan mong maging napakaingat, takot na makita. Pero, ngayon, nandito ka sa ospital, at hayagang nagpapalusot. Ayaw mo na ba, sa trabaho mo? Ang aming Beijing Hospital ay pribadong institusyon man. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ng kahit anong ospital ay magligtas ng buhay. Hindi ang kumita, kahit natawagin mo, ang boss ko ngayon. Naniniwala akong hindi siya kailanman kakampi sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako naniniwala na ayaw kumita ng boss mo. Zhu Haoyu,
Pag-isipan mong mabuti, sulit bang sirain ang sarili mong karera para lang ipagtanggol ang isang babaeng walang utak? Sulit ba? Ikaw, Sinasindak mo ba ako? Makinig ka. Magkaibigan ng buong buo, ang boss mo at ako. kilala ba kita? Kilala ba kita? Kilala ba kita? Ginoong Gyu. Ako si Xiao Haoyu mula sa Jinhui Pharmaceutical. Alam ko kung sino ka. Pero parang, hindi naman tayo close. Dean Chen. Sabihin mo sa akin, ano ba yung nangyari? Nagdala ba siya ng mga tao sa ating ospital para magbenta ng gamot? Ginulo niya ang sistema ng ospital natin? Opo, Ginoong Gyu. Ganoon nga po ang nangyari. At, nang subukan naming paalisin siya, nag-claim pa siyang close kayo. Ginoong Gyu. Hayaan niyo pong magpaliwanag ako. Alam ko, mali talaga ako noon, pero ang boss namin, matagal na niyo pong kaibigan. Hindi pa niyo ba alam? Ang kumpanya namin at ang ospital niyo ay laging may working relationship. Kaya lang naman ako. Tama. Ang ospital namin ay talagang may dealings sa inyong Jinhui. Pero, sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na pumunta sa ospital namin at mag-sales pitch? Ang aming ospital ay nakabili na ng gamot mula sa kumpanya mo. Kung gagamitin ba ito ng mga doktor, nakadepende yun sa partikular na kondisyon ng pasyente. Anong ginagawa mo rito? Director Go. Alam kong nagkamali ako. Aalis na ako ngayon din. Sandali. Dean Chen, may gusto ka bang idagdag? Tinatanong kita ngayon, mayroon ka ba ang pakikipagtransaksyon sa mga doktor dito sa ospital natin? Wala. Talagang wala. Kumain lang ako kasama si Yang Liu. At ni Dian Wang, yun lang. Tama, isang pagkain lang. Wala nang iba. Liu, Dian Wang, hayagang tumanggap kayo ng imbitasyon sa pagkain mula sa isang interesadong partido. Ito ay isang malubhang paglabag sa mga regulasyon ng ospital. At nilalabag din nito ang etika sa medisina. Ayon sa mga patakaran ng disiplina sa ospital, kailangan ninyong harapin ang mga kahihinatnan. May paliwanag ba kayo? Tinatanggap ko ang parusa. Tinatanggap ko rin. Mabuti. Ihahayag ko ang parusa sa pamunuan ng ospital para pag-usapan. Maaari na kayong umalis. Simula ngayon, hindi ko hahayaang ikaw o kahit sino sa kumpanya mo ay tumapak sa North City Hospital. Gyu, iminumungkahi ko. Nakanselahin natin ang lahat ng kooperasyon sa Jinhui Pharmaceuticals. Dapat nating bawiin ang mga gamot nila at alisin ang lahat ng gamot nila sa ating ospital. Chen, dati tayong mag-asawa. Kailangan bang maging ganito kakapal? Hello, Jiwang. May sasabihin ako sa'yo. May isang tao mula sa kumpanya ninyo. Isang lalaking nagngangalang, Zhou Haoyu, ang pumunta sa ospital namin at nagkagulo. Nagdulot ito ng malaking abala para sa amin. Napakagalit ng direktor ng aming ospital. Ipinag-uutos niyang itigil namin ang lahat ng kooperasyon sa kumpanya ninyo. Paumanhin, Jiwang, sana ay maayos ninyong aayusin ito. Gyu, alam kong nagkamali ako. Pangako kong hindi na ako babalik sa North City Hospital. Pakiusap, huwag niyong kanselahin ang kasunduan sa aming kumpanya. Kung mabibigo ito, ang boss ko ay tiyak na magtatanggal sa akin. Nakikiusap ako sa inyo, Gyu. Bakit ka nagmamakaawa sa akin? Ang taong ininsulto mo ay si Dean Chen. Hindi ako. Umalis ka na, utang ina mo. Honey, alam kong nagkamali ako. Mahal, Ano ba ang nagawa mong mali? napakatanga ko. Hindi ko dapat sinukuan ka. Hindi ko dapat nilabanan ka. Mahal, hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Pero, huwag mong ikansela ang partnership sa Jinhui. Kung makansela yan, mawawalan ako ng trabaho. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Una sa lahat, hiwalay na tayo. Huwag mo na akong tawagin ganyan. Pangalawa, lahat ng ito ay kasalanan mo. Hindi kita tinatarget. Higit pa rito, ikinakansela ko ang deal sa Jinhui dahil lang sa sobrang mahal ng mga gamot ng kumpanya nyo. Kaya pasensya na. Ngayon, umalis ka na. tao. Paalisin niyo sila. Honey, Nagkamali ako. honey,
Nagkamali ako. Ginoong Go. Ang taas ng tiwala mo sa akin. Sa totoo lang, ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ano man ang ginawa mo. Hindi mo kailangang magulat sa akin, tulad ng sinabi mo. Tiwala ako sa'yo. Well, aalis na ako. Ginang Chen. Kaya mamayang gabi. Libre ako. Ayos. Maghihintay ako sa'yo pagkatapos ng trabaho. Sasunduin kita.